Iba-iba ang naging tugon ng mga ordinaryong Pilipino matapos i-anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. May mga nagsasabing mainam na maagang magdesisyon ng opisyal dahil sa tingin nila kulang ang nagagawa ng kasalukuyang administrasyon at kinakailangan na umano magkaroon ng alternatibong leader. Napapanahon na rin, okay lang din. Kasi hindi naman ting hawak yung ng pag-iisip ni Sara eh. Kung mas maganda, kung maaga, okay lang. Sakto lang, napapanahon po yung pagtakbo ni. Kasi po dahil sa hirap ng panahon ngayon, parang yung mga mahirap lalong humihirap eh lalo na tulad ng bigas, sabi ni BBM, pag nanalo siya, mababa yung presyo ng bigas. Ngayon lalong tumaas. May ilan ding nagpahayag ng buong suporta kay Duterte, lalo na sa mga tagapagtaguyod ng pamilya at mga kababayan niya sa Mindanao. Mas maganda siguro na maaga siyang magdesisyon. Suportahan niyo po ba si VP Sara sa 2028? Ay siyempre dahil ako isa ring taga Mindanao, dito ko, Bisaya rin kami, mga kababayan kami. Ilang residente naman ang nagpahayag na masyadong maaga ang deklarasyon para sa halalang gaganapin pa matapos ang 2 taon. Masyadong maaga yung pag-declare niya ng ganun. Kasi kumbaga 2028 pa yung election ng, di ba? Para sa akin, masyadong maaga. Trabaho muna bago mag-isip ng mga ganyan tungkol sa mga politika na yan. Para sa kanila, mas dapat munang pagtuunan ng pansin ng bise ang kanyang kasalukuyang tungkulin bago tumutok sa politika. Masyadong maaga yung pag-declare niya tatakbo siya na maging presidente sa 2020. Siguro dapat gampanan niya muna yung pagiging vice-presidente niya kasi hindi niya magagampanan yung magiging pangulo niya kung hindi niya nagampanan yung pagiging vice-presidente niya ngayon eh. Dumating ang anunsyo habang inaasahang magsisimula ang Kamara ng panibagong impeachment proceedings laban kay VP Duterte. Bagaman inaasahang magiging mas mahirap para sa pro-impeachment bloc na makakuha ng sapat na suporta, nananatili ang posibilidad na makakaapekto ang mga reklamong ito sa kanyang kandidatura. Nauna rin ang deklarasyon sa pre-trial hearing ng International Criminal Court para sa kaso ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakukulong sa dahig dahil sa mga kasong crimes against humanity. Hindi man siya pinangalanan bilang co-perpetrator sa ICC case, kabilang sa mga impeachment complaint laban sa kanya ang paratang na may kinalaman nito sa umano'y extrajudicial killings sa Davao City noong siya pa ang alkalde. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Duterte ang umano'y kabiguan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuparin ng mga ipinangakong reforma ang nagtulak sa kanya na kumandidato. Kaya humingi siya ng tawad sa publiko at tiniyak na itataguyod ang pagiging malasakit sa oras na siya'y mahalal bilang presidente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ino Flores ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority.